magandang hapon po, tanghali na. O yan. Limit na lang po tayo dyan. Ito sa likod. Yung friend nyo po, isa sa registered president din ng So, wala po itong maraming katanungan. Gusto ko po tumulong dito sa ito. Ito ay isang information para makatulong po ako sa ginagawa ng ating congressman. At kung sa lahat, napasalamatan, napakaganda po na programa ng ating gobyerno, ang public consultation. Dahil dito, na kakaroon ng kalinawan ng bawat isa. Alam na po ito lahat, na isa tayo bilang leader dito, gumagawa ng paraan na maibigay sa mga tao ito po ating mga lupa na katwangwa. Una yung 17. Kwento ko lang, at least makabigay po ako ng kay Congressman. 2019, nakapilan ito ako dito, kahit sinabi ni Kagawad kanina, na-turnover na ito sa DAR noong 1984, pero ang sabi nga ni Ibarra, ito ay we-regret to inform you that there is also classified public forest. So hindi, walang magpapunta. Pangalawang kapilan ko natin, nagkapilan tayo sa Digitan, at ang sabi doon sa Digitan, Congressman, sabi sa Digitan, it could be done. Yung initiated area, it could be done or initiated through the act of Congress. So, ibig sabihin, maliwanag po ang isa niyo na DNR na pwede pala sa pamamagitan po ng Kongreso through the act of Congress. So, ibig sabihin, dito nakikita natin ngayon na nandito po yung ating congressman para ipaalam ko sa inyo sa pamagitan niya, hindi lang inagawansap yung kanyang release, kundi ba't ibang barangay. Gusto ko rin ipaalam sa grupo, congressman, na yung hinahanap natin kanina na END, Unusable and Disposable sa 17, congressman, may hawak po ako niyan, END. So pwede ako may pagtulungan dito po sa opisina ng Boss, ano yung AND? END po. Ang 17. Mayroon po yan. Dadalhin ko po sa inyo. May hawak po niyan at present ko yan sa abogado ng Bureau ng mga nakaranang meeting 17, nagulat siya. Bakit mayroong proclamation, alignable and disposable, yung 17. Ayan, Yan po, yung isa sa... Sama ka na sa ating ano. Opo. Pumunta tayo map ng grupo, hindi lang ikaw, kasama mo yung Sinigida. Tapos yung lahat ng mga malulungkot na kwento, na kanina na kwento, yung may pastor, na kayo ang pinakamalaking broker ng mga propoli, mga gulay, yung napipresenta natin sa Kongreso. Kung Bahala sa mensahe. paano naging alignable and disposable na ang classified public forest? Kaya isa pong maganda yung makita. Makita natin. Okay po. Okay. Sagutin ko po yan siya kasi ganito, nag-appeal po ako directly sa Malacanang. Ngayon, pinorward po ni Badantia, di ko kay Ibarra, yung papel na yun, kaya nagulat ako ngayon na kung bakit nagiging bakit unclassified public forest na mayroong unalienable and disposable. So lumabas po doon na yung area ay na-proclaim ni Marcos Sr. noong 1983, ni-revoke siya noong 1986. Kaya po, back to zero siya. Yun po, pero mayroong hawak na po tayo na alienable and disposable na papel. Kaya gusto ko makipagtulungan, sabi ko nga, para maibigay na ito sa mga 17. Ipakita ko po, pupunta natin doon. Isa pa po doon, natanong kanina, halos nasa 20 years na kayo dyan sa 17, di ba? Mayroon tayong tenancy law. Tenancy law. Ang sinasabi dito, 20 years kayo sa area, pwede natin applyan yan. Kahit public land. Kasi yan naman kasi tenancy law. Ang hawak na ng Bureau ay Executive Order 67, series of 1912, 114 years ago na. Ngayon, hindi lang expired, hindi naman nag-expire yan. Kaya lang, proceeded yan. May batas na ibinaba si Digong noong 2019. Executive Order 75. Tama yung sinabi ni Congressman kanina. Anong sinasabi doon? Sinasabi ng Executive Order 75, lahat na government-owned land, pagmamayari ng gobyerno na hindi dinadirect na ginagamit, i-validate na yan ng DNR, DAR at saka DA. Nagawa ko na po yan. Then pangatlong apil ako kay Bongbong Marcos. 2023, kasi sinabi doon sa Executive Order 75, lahat na government-owned land
na hindi ginagamit, i-validate. Kung yan ay suitable for agriculture, ipamahagi na sa mga farmers. Nagawa na po yan. Nagkaroon na kami ng drone. Na-validate na po yan. Ano ang resulta ng validation? Ang sinabi doon, sa validation, tama yung sinabi ni Congressman kanina, 28,000 na lang yung hawak ng bureau. Kasi may 8 na grupo, 8 na area, kasama na dyan yung WhatsApp, na nagkaroon ng proclamation. Ayan, 12,000 kaya 28. Sa validation, 14,000 ang occupied ng mga tao. 10,000 doon productive na. Kaya sabi ni Ibarra, suited for agriculture. Kaya po ako, may mga dokumento ako ay magpagtulungan, nandiyan si mga kuya, ay pupunta po ko sa opisina niyo, dali ko po yung dokumento. Para may bigay. Salamat po. To explain, ma'am, napakahaba po, what we can do to help, kung talagang meron kayong dokumento, dalhin na lang po ninyo ron para makita nila. Yes. Para Salamat, sir. Okay po, ang susunod po ay si Pastor Villesa. Ay, Pastor! Good morning. Magandang tanghali pala po ako. Salamat po sa public consultation at anak na rin po. Ikaw pinapangarap ng maraming mamamayan dito sa ating nagawansa. Ay kay Katawin, salamat sa inyong effort, ay tutulong at sa ating congressman. So nangyari na yung pangarap na magkaroon ng public consultation. Yung concern ko lang po congressman, yung sinabi niyo kanina, paano magkaroon ng kung puro naman mga kahoy yung kanina. Actually po, Congressman, gusto ko sabihin na yung lugar namin ng Puro Kotso, dito sa Tagpalungis, ay puro garden na po dyan, wala ng mga kahoy, lahat garden lahat. At katunayan po, ang Tagpalungis ay number 1 supplier ng vegetable sa Puerto Princesa. Yeah. Kailangan po ng Congressman yung farm to market po din ako karoon. Kasi kung sabi ko, puro garden po lahat yan. Kaya yung sinasabi nyo na papaano magkaroon iyan din kung puro kahoy. Diyan po, kasi tayo sa Puro Kotso, sa Tagpalungis, puro po malayan lahat po yan. So, salamat, Congressman, alam ko, ito na, tayo siguro na matutulungan mo ang aming barangay po. Salamat po, salamat. Sige tayo. Gulay, para makita mo yung gulay ba? Bakit kaya lang pinapagpunta ng gulay sa WhatsApp? Pero ikaw, ang puntahan natin. Kasi sa data ng DNR, pag tinignan mo sa mapa nila, puno pa yun. Pero sa totoong buhay, wala namang puno doon. So problema na talaga yan. kunin po natin kasi si Commissioner Agriculture, kakawa din eh. Di ba, nag-harvest kayo ng broccoli kamakailan? Ilan to nila na ano? Si Agriculture ang tumuha. Meron po tayo production ng marami na po sa taas. Next po ako ma'am, kapag yung Harvest? lecturean ba, pag marami harvest. Bakit yan kaya? Yung pag-harvest pa nung kamakailan may dokumento. Meron po. Hindi, makapag-Facebook yan, kung wala tayong dalawa.